Siya po yung general manager ng San Antonio Water District. May problema po sila sa pagbibenta nung nung Prime Water dun sa may-ari naman ng Pure Gold kasi hindi po pala sila nakakonsulta. Hindi ba naalala po ninyo yung Prime Water, ang dami pong ka-joint venture niyan na mga water district. Tapos palpak naman po yung serbisyo. Kaya nagreklamo yung mga consumer, hindi ho ba? Tatanungin natin yan si Martin, ano bang punto nila? Magandang umaga po sa inyo, Sir Martin. Good morning. Good morning po. Po si Alvin ito, Martin, ano po? What is your point? Ano ang gusto ninyong iparating sa publiko kaugnay sa pagbibenta ng Prime Water sa kumpanya naman ni Lucio Co ng Pure Gold? On our part kasi, Alvin, yung ano kasi, yung joint venture agreement namin sa San Antonio Water District, 8 years na kami, pero yung first 2 years lang yung joint venture. Nung joint venture agreement, yung may napagawa sila, yung 6 years, wala na silang napagawa eh. And syempre, as a general manager, nagtatanong tayo sa kanila kung ano ba yung rason bakit yung mga investment commitment nila, yung sa amin kasi umabot na po ng 182 million. Yun nga po, 182 million na hinahanap po ng COA sa amin. Sabi nila, nakipag-joint venture kayo, ba't wala namang napapagawa sa inyo? So, I write Prime Water from time to time kasi nga, para tanungin sila ano bang status. Then sabi nila, please bear with us, ganito, nakikiusap. Then suddenly, without consulting us, bigla pong nabenta pala sa Crystal Bridges na I think controlled by Lucio Co. Chairman Lucio Co of the yung Pure Gold. Pure Gold. So ano ngayon anong issue nyo ngayon na hindi kayo kinonsulta na naibenta na? Anong bang naging impact nung naibenta na? Kinakausap na ba kayo ngayon ng bagong may-ari? Actually, ang sabi sa amin, may nagpunta naman po na from a new team of Prime Water executives. May nagpunta na sa office sa amin. Nasabi na please bear with us sa transition na to. Bigyan nyo kami ng 1 taon. So, 1 taon na naman kaming maghihintay na walang development kasi may transition pa raw eh. So ano po ang gusto niyo mangyari? We're very frustrated dahil bukod sa hindi kami kinonsult, bigla pong nagkaroon na lang ng bentahan without consult. Di lang po ako marami kaming water districts na affected. Kasi marami pong ka-joint venture yung Prime Water, ano po. So ang tanong ngayon, nasa 70 plus po kami. Tama po. Ano ang gusto ninyong mangyari ngayon? Ako naman gusto ko lang maayos yung pinasok natin na joint venture agreement ay mabigay sa mga customers namin, sa mga consumers namin, yung mga pinangakong improvement. Sa amin naman, in our area, wala naman kaming problema sa tubig, pero syempre, we have to continue improving our water infrastructure. And kailangan po namin yun nga, hinahanap ng COA na investment commitment na hindi nag-materialize. Opo. Pero sa inyo po, para sa inyo, dapat ituloy pa rin yung joint venture. Kahit marami po doon sa ka-joint venture, ang hindi naman po tinupad yung pangako, ayaw nyo pa rin kumawala sa joint venture. Hindi, kung ako po tatanungin, gusto ko na po sanang, I've been writing our LGU na parang it would be unfair and baka hanapin sa atin ng COA na bakit natin binigyan kasi po yung ibang mga water districts hindi sila binigyan ng business permit. So I was hoping na ganun din ang gawin namin, pero let us see po, wala pa pong kung ako personal na tatanungin, dahil nga po sa experience ko sa past 8 years na walang nangyari,
mas gusto ko po sana makipaghiwalay na or para kami na lang po ang magpapagawa ng mga kasi di namin we are left with we are left hanging lang po wala Hindi, kaming, pero ano po bang nakalagay sa joint venture agreement? Dapat po ba kinonsulta kayo bago ang bentahan? Yes, opo. At kung may bago Yes na pong po. may-ari, dapat ba kayong kumalas na sa kontrata? May mga options na gano'n pero marami pong maraming dapat daanan na stages dahil po sa tagal ng ng mga usapan na ganyan ang nangyayari yung natin ng nagsasuffer yung Opo. district natin, yung water district natin. Opo. So ano ngayon po ang gusto nyong panawagan? Sino bang dapat nating kalampagin sa isyong ito? Sino ang ipapanawagan natin? Yung bagong may-ari na ng Prime Water o yung dati pang may-ari ng... Kasi busy din po ang mga Villar. Naku, ang dami pong issue din sa Villar. Kinasuhan din sila ng Securities and Exchange Commission sa Department of Justice. Sino bang dapat kalampagin in as far as your water districts are concerned? Ako po siguro dahil mukhang tuloy na yung joint venture, yung pagbili ng crystal bridges sa Prime Water sa mga Villar. May balita ako nakapag-down payment na. Sana po bilisan yung pag-aksyon para naman po marami tayong magawa para sa mga consumers natin. Opo, sige po. Appealing to Chairman Lucio ko. Opo. Sige po, hanggang dyan muna tayo. Naubos na tayong oras sa Martin. Pero ituloy natin yung issue. Pag meron pa mga issue, message lang kayo sa akin, ha? Maraming salamat. Nag-ingat kayo dyan sa... Thank you po. Yung Thank you San po, Antonio sir. ba sa Nueva Ecija? Ano po yun? Yung San Antonio sa Nueva Ecija? Yes, sir. Ayun. Opo. 8 years na po kaming So wala joint kayong venture problema with, wala kayong problema sa Prime Water. May tubig. Marami po kaming tubig sa Ayun. San Antonio. Okay, hindi kagaya pala ng mga Problema taga lang yung San dapat Jose. tuloy po yung improvement ng Opo. water infrastructure. Yung iba kasi wala talagang tubig. Thank you. Mabuhay Yes po po. kayo dyan sa San Yes, Antonio. Si Martin Vitug po yan. Maraming salamat po, sir. Ang General Manager Salamat. ng San Antonio Water District. Radyo